nakalasong sangkap ang sample ng milk tea na sinuri ng Food and Drug Administration o FDA na nakalason sa 3 biktima sa Maynila. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, ito ay batay sa paunang resulta ng testing ng DOH-FDA sa milk tea mula sa Ergocha Milk Tea Shop. Subalit magkakaroon pa ng confirmatory tests at hihintayin rin ang biological test sa mga biktima. Si Gerald Tagbo sa detalye. Negatibo sa toxic substance ang sample ng milk tea mula sa Ergocha Milk Tea Shop na ikinamatay ng 2 katao batay sa paunang test ng Food and Drugs Administration o FDA. Gayunman, sinabi ni Health Secretary Janet Garin na sasailalim pa sa karagdagang pagsusuri at titingnan din ang biological test na isinagawa sa mga nasawi na sina Susain Dagohoy at sa may-ari na si William Abrigo at sa nakaligtas ni si Arnold Aydala. Negatibo po yung results doon sa pag-test ng milk tea. No? Sa milk tea to. Pero hindi ibig sabihin na pagka negatibo ka, talagang wala na. Because when we determine the whole clinical picture, we look at all aspects. Yung timeline, yung nangyari, yung itsura ng pasyente, paano kaya kinuha yung samples, saan siya, nagalaw ba siya, napalitan ba siya. These are things that will be explored, of course, with a proper government agency. Cyanide, arsenic, lead elements at nitrites sa mga kemikal na unang hinanap ng FDA sa sample. Subalit titinan muli nila sa confirmatory test kung may iba pang toxin sa nasuring specimen, gaya ng oxalic acid, organophosphate at nitrobenzene. Aminado ang FDA na malaking hamon sa kanila ang paglalabas agad ng resulta, lalo't kakaunti na lamang ang hawak nilang specimen. Lang po kasi natin dito, baka kinukulang na kasi yung sample. Sa pag-analyze po kasi ng mga pagkain o gamot o ng cosmetics, kailangan natin ng sufficient number. Since ito ay kakaibang sitwasyon, talagang very limited yung sample. Pinag-iingat naman ng DOH ang publiko sa pagbili ng mga inumin sa labas. Kung may naaboy na kakaiba, mainam na wag na itong inumin. Isuka rin agad kung sakali makaranas ng aftertaste matapos inumin ng isang produkto. At magpatingin sa pinakamalapit na ospital sa oras na makaranas ng sintomas ng food poisoning. Karaniwang sintomas ng pagkalaso ng pananakit ng tiyan at kalamnan, pagsusuka at pagdudumi. May payo rin ang DOH sa mga may-ari ng food establishment na magkaroon ng proper handling sa mga inihahandang pagkain. Samantala, iginiit naman nila Police District na maayos nilang ibinigay ang sample ng milk tea na ininom na 3. Ginawa naman ito namin ng naayon. We have a certain protocols at ito po ay sa pamamagitan ng ating crime laboratory. Muling binalikan ng MPD Homicide Division kasama ng ilang opisyal mula sa Manila City Health Office at FDA ang milk tea shop na pinangyarihan ng insidente. Isa-isang inspeksyon ng mga opisyal ang mga gamit at iba pang materyales sa loob. Kumuha rin ang karagdagang specimen para sa mailalim na rin sa pagsusuri. Tinitinan ngayon ng mga otoridad kung gumamit ba ng hindi rehistradong produkto ang Ergocha. Final result kasi ang final result magagaling sa doktor. Wala pa tayong pinangawak. In a sense, is this deliberate or unintentional or an accident? So the MPD is trying to do this to ascertain whether there's criminal or no criminal liability on the part of the owners. Wala pang sospek ang mga otoridad sa pangyayari at hindi pa nakukunan ng apidabit si Lloyd na anak ng may-ari ng tea house. Batay sa kwento ng mga crew ng tindahan, madalas raw na may ipinapasok na kemikal ang lalaki sa loob ng shop. Si Lloyd din ang sinasabing naglinis ng pitchel na ginamit sa pagtimpla ng milk tea. Sa kabila ng mga ito, tuloy-tuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng pulisya, lalo't hindi pa rin malinaw hanggang ngayon hinggil sa dagli ang pagkamatay ng mga biktima. Gerald Tagbo, Eagle News.